Clara's POV. Formal na siyang ipinakilala ng mama niya sa lahat ng empleyado ng Dashing Ash Agency. Ipinakita nito sa kanyang sarili niyang office sa kumpanya. Hindi makapaniwalang nilibot niya ang paningin sa malaking kwarto na iyon. May mini sofa pa nga iyon. Wow! I love it, Ma! Thank you! I am glad na gustuhan mo. Isasama kita sa lahat ng meeting ko sa mga clients and pwede ka mag-observe muna, and when you're ready you can help me manage our company already. Ngumiti siya, tinawakan ng braso ng ina. Starting today, lagi mo na ako makikita dito. I am willing to learn everything to help you. So anong una kong gagawin? Now that you said that, we will have a meeting today for a collaboration proposal. So be ready after an hour. Sure, Ma. Dun ba sa conference room? Pwede nyo na muna akong iwan dito if you have things to do pa. Daanan na lang kita mamaya sa office mo para sabay na tayong pumunta ng conference room. Alam niya, busy lagi ang mama niya dahil wala itong ibang pinagkakatiwalaan, kundi si Harold lang. Kaya nga umuwi na siya para tulungan na ito. Naaawa siya lagi dito kapag nakikita niyang lagi itong naghahabol ng oras. Umalis nga muna ang ina niya at iniwan na siya sa office niya. Masayang pinasadahan niya ng mga daliri ang mga gamit na nasa loob. Hindi niya akalaing magiging ganon kaginhawa ang buhay niya. Sino bang mag-aakala? Siya pala nag-iisang anak ni Diana Madrigal. Feel na feel niyang pagkakaupo niya. Nakita niya ang mga sketchpad sa ibabaw ng mesa. Napapangiti siya sa regalong yun galing kay Harold. Ito ang kasama niya nag-tour sa loob ng building kanina. Pero nagpaalam din naman agad. Katulad ng mama niya, hindi rin nagpapahingang lalaki. Bago mag-alas 10 ng umaga, ang itinakdang oras ng meeting. Dinaanan niya ang ina sa office ito para sabay silang pumunta ng conference room. Pagdating nila, may 5 nang nakaupo sa loob. Tumayo ang mga ito at pagpasok nila. Muntik pa siyang tumigil sa paghakbang na makita na si Adrian ang isa sa mga nandun. Nakita rin niya iba pang big bosses ng Dynasty. Anong ginagawa ng mga ito doon? Good morning, gentlemen. Nakangiting bati ng mama niya sa mga ito. Good morning. Sabay na bati rin ng mga ito. Tanging si Adrian lang yata hindi nagsasalita habang matamang nakatingin sa kanya. Well, I'm sure you already know my daughter, Ash. Good morning. Matipid na bati niya na napilitang umiti na rin sa lahat. Umupo na muna tayo nang masimulan na natin ang discussion. By the way, hindi ko pala banggit kay Clara ang tungkol sa proposal ninyo. I really find it interesting since a lot of people know na lagi tayo nag-aagawan sa number 1 spot and might think we have issues as rivals. This will be a great way to let them know that we have a good relationship with each other. Nanatiling nakikinig lang si Clara kahit naintriga na siya kung ano ang sasabihin ng ina. I will explain it to Claire. I mean, Ash. Is it okay to call you Ash? Si Adrian na ang nagsalita. Sure, Mr. De Luca. Call me Adrian to be fair. Pinanatili niyang blanco ang muka dahil alam niyang pinagmamasdan ng ina niyang reaksyon niya. Alam kasi nito ang tungkol sa namagitan sa kanila ni Adrian. Fair enough, Adrian. Formal na rin ang boses na pagkakasabi noon. We are proposing na mag-launch tayo ng magazine. It's like a collaboration magazine kung saan sabay nating ipi-feature ang mga models natin. Every month may mga models tayo from both companies na naka-feature at may iba-ibang theme. Napatangutango siya. Maganda nga ang ideya nito. What do you think, Ash? Ipinilig niyang ulo dahil iba ang dating ng boses nito sa pandinig niya. Para bang masuyo iyon na parang, teka lang, nagpapatweetams na naman ba ito sa kanya? Sa harap ng lahat? Napatingin siya sa mukha ng binata. Seryosong mukha nito at wala namang bahid ng panunokso or anuman. Shit eh. Was she daydreaming? Ash? Boses ng ina niya ang nagpabalik sa kanya sa katinoan. Inalis niya muna ang bara sa lalamunan saka wala sa sarili, sinuklay ang buhok gamit ang kamay. I agree. I think that is a great proposal. In that way, may papaalam natin sa lahat na even though we are rivals, ay pwede rin naman tayong mag-work as one. Mabuti na lang at hindi nanginig ang boses niya. Sumunod na rin nag-comment ang iba pa mga boss ng Dynasty. Okay, so it's settled then. We will be making the contract and we'll both sign it within this week. Si Adrian na hindi niya alam kung bakit parang siya lang ang kausap nito dahil sa kanya lagi nakatuon ang mga mata nito. May naisip na ba kayong team para sa first edition natin? And when naman natin ilalabas ang collaboration magazine natin? Ang ina niya ang nagsasalita. Noon lang yata bumaling sa iba ang mga mata ni Adrian. Sinagot nito ang tanong ng mama niya. I would suggest ilabas natin ang first ever collab magazine natin months from now. I also have an idea kung anong dapat natin i-feature sa pinakaunang collab natin.
Natoon lahat ng tingin kay Adrian habang hinihintay ang sunod na sasabihin nito. My grandma will be coming back from her long vacation next month. We will feature her and also you, Miss Madrigal. Okay nga yung naisip niya. Napapangiting napatangu-tango ang ina niya. Yeah, I like that. Matagal ko na rin gusto makasama si Mrs. De Luca sa isang project. Isa ito sa mga dream projects ko talaga. Masayang wiga pa nito. Nanatiling tahimik lang si Clara habang masayang nag-uusap ang lahat sa proposal ni Adrian. Hindi niya naman pinapahalatang naaasiwa siya sa ilang beses na pagsasalubong ng mga mata nila ni Adrian. And I have another proposal for the next edition. Natahimik ulit ang lahat na magsalitang muli si Adrian. Tumingin pa muna ito sa kanya ng matagal bago nito na nasasabihin. Sa second edition natin, I would like to suggest na ang magiging laman nun ay kami ni Ash. What? Nabiglang tanong niya. Balik natin sila nasali doon. Hindi ba maganda din na i-feature natin ang mga susunod sa yapak ng mga founders ng kumpanya? Bakit tayo lang? Si Giancarlo pala. Alam niya, kunot na kunot ang noon niya. Hindi niya maiwasan ang initial na reaksyon sa pagkakarinig ng proposal ni Adrian. Giancarlo is away and we will be back in 5 months from now. Kanina lang ang flight niya. He has an important business to attend to. He will still be included in the second edition of the magazine, but his pictorial gagawin sa US dahil nandun siya. So basically, tayong dalawa yung magkakasama sa isang pictorial for that content. Parang siya lang talaga ang pinapaliwanagan ni Adrian. Nakita siguro nito na hindi niya nagustuhan ang proposal na iyon. Sa totoo lang, ayaw niya talaga ng limelight. Kaya nga ayaw niya rin sanang i-anunsyo pa ng ina sa madla na siya ang anak nito. Dahil alam niya hindi may iwasang pag-usapan siya ng mga tao. Nakakita na nga niyang mukha sa iba't ibang news articles sa social media. Tatanggi na sana siya kung di lamang siya naunahan ng ina. Personally, lahat ng mga sinabi mong proposals, Mr. De Luca, ay gustong-gusto ko. I don't see anything wrong or negative sa naisip mo. How about you, Ash? Napatingin siya sa ina. Kitang-kita niyang pangislap ng mga mata nito. OMG! Sino ba naman siya para bawiin ang simpleng kasiyahan na iyon ng ina? Gusto niyang tingnan ng masama si Adrian. Ano na naman bang pakana nito? Na makita niyang formal na mukha ng binata habang iniintay ang sagot niya. Parang napahiya siya sa sarili. Baka naman masyadong conceited ka lang at naisip mong ginawa yun ni Adrian para lang mapalapit sa'yo ulit. What if pure business nga lang talagang intensyon nito? Feeler ka talaga. So investing na masama ang binata, ngumiti ng napakatamis dito at sa lahat ng mga nag-aabang ng sagot niya. I am really excited to post for our magazine with Adrian here. Bigla ay nagkatiinan ng lahat na parang sayang-saya sa sinabi niya. Si Adrian naman ay napahawak sa mukha nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Na makitang di na nakatingin sa kanya ang iba, sa kanya ito hindi pala todo. Narinig ba niyang mahinang pagtawa ng binata? Bakit nanindig ang buhok mo sa batok sa simpleng tawa na yon? Hindi pa man ay naglagay na siya ng napaka-challenging na project. Paano niya ba ito iiwasan ngayon? Sa kabilang banda, tumutunog ang mga takong ng sapatos sa bawat paghakbang niya. Nagmamadaling naglalakad siya habang papasok sa loob ng building ng Dashing Ash Agency. Tiningnan niya ang oras. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Hindi namin siya inoobliga nang ina na pumunta na maaga sa office dahil ayaw niyang tumanggap ng posisyon sa kumpanya hanggat wala pa siyang masyadong alam tungkol sa pamamalakad. Gaya ng suhestyon ng ina, sumasama siya sa mga business meetings and conference para lamang mag-obserba. Kapag wala rin naman tong meetings, nagde-design naman siya ng mga damit. Nakikihalubiro rin siya kapag sa mga models at iba pang empleyado ng kumpanya nila para maging maayos din ang relasyon niya sa mga ito. Sumakay siya ng elevator at pinindot ang numero ng floor. Bumukas sa elevator sa 6th floor kung saan andon ang office niya. Nagulat pa siya ng pagbukas noon ay bumungad sa kanya ang nakatayo na si Adrian na para naghihintay na bumukas ang pinto ng elevator kanina. May nakasukbit na kamera sa leeg nito. Nakangiting pumasok to ng elevator habang nakatingin sa kanya. Good morning, Ash. Tumabi na ito sa kanya habang hawak ng isang kamay ang kamera. Mabuti na lang at hindi na siya tinatawag nitong Claire. I didn't know na lumipat na pala dito ang office mo. Formal na sabi ni Clara na nanatiling nakatingin sa pinto ng elevator hanggang sa sumara iyon.
Tumawa ito ng marahan. OMG, bakit ba laging nangaakit ang tunog ng tawa nito? Hindi ka na talaga nasanay. Take note, Adrian is a certified playboy at hindi ka nakaligtas sa kanya kahit nung mukha ka pang weirdo. Why do you think he will miss the chance of flirting with you ngayong ikaw na si Ash? Hindi na ganon kasakit sa matang ayos mo. Plus, pwede kanyang ipangalandakan sa iba, unlike nung si Clara ka pa lamang. Itinago ka lang ng mokong na parang isang malaking iskandalo kung malalaman ng iba. Nagsalubong ang mga kilay ni Clara at napasimangot nang maalala ang kagagahan niya rito dati. Sasama ka ba sa akin? Anang binata. Hindi ba talaga siya tatantanan ng lalaking ito? Isang linggo pa lang ang lumipas mula nang parehong pumirma ng contract ang dalawang companies para sa collaboration nila. Flash news! Mr. De Luca, I am not the same girl na nakilala mo dati na basta-basta na nagkakandara pa sa'yo. What makes you think na sasama ako sa'yo? You still have this mindset na para bang isa kang regalo sa mga kababaihan na mahirap tanggihan? Nakaharap na siya rito na sabihin yon sa binata. Nakita niyang hindi na alis. Nakakalokong ngiti nito na para bang nagulat pa sa outburst niya. I was just asking kung sasama ka ba sa akin sa studio ninyo. Sisimulan ko ng pictorial ng mama mo. She is actually waiting upstairs. I get the impression na sasama ka since hindi ka naman bumaba ng elevator. Bigla siyang natigilan. Di niya napigilang mamula ang mukha sa pagkapahiya. You still have the same cute expression when you're blushing though. Nawala ang nanunodyong ngiti nito habang titig na titig sa mukha niya. Tumaas ang kilay ni Clara. And you still love flirting with anyone. Kulang na nga lang ikutan niya to ng mga mata. Flirting? I'm not even asking you or making a move. Not yet. And if I'm going to flirt with someone, it will not be through words only. You know, I still believe action speaks louder than words. Pahina ng pahina ang boses pa nito. So anong tawag mo dyan kung hindi pa yan flirting? Ines na bumaling ulit si Clara dito. Nagulat na lamang siya nang malapit na pala ito sa kanya. Napaatras siya pero mas lumalapit lang itong lalo. Napatigil lang siya sa pag-atras ng sumandal sa likod niya sa elevator. Nakulong agad siya nito sa pamamagitan ng pag-angat ni Adrian ng isang braso nito. He pinned her to the elevator's wall. Nagkatitigan sila habang walang kumikilos ni isa sa kanila. I want to say sorry for everything, but I don't think this is the right time for that. I've been dying to get a chance to ask you for your forgiveness, but you never gave me that chance. Ganun ba ito humihingi ng patawad sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya? Sa tingin talaga nito, basta-basta niya makakalimutan ang lahat ang binigay nitong pasakit sa kanya sa pamamagitan lang ng karisma nito. Hindi ba nito alam kung ano ang klase ng sakit ang pinagdaanan niya noong mga panahong yon? Yung mga panahong itinulak niya ito ng ubod ng lakas. Again, hindi na ako si Clara na nabibilog ang ulo. Wala na yung Clara na yon. Please remember, Mr. De Luca. Ang kaharap mo ngayon ay si Ash Madrigal. You just harassed me but I won't make a big deal. For now, let's not mix business with pleasure. And to answer your question earlier, I won't bother your photo shoot. I believe you have someone there already who can assist you. Have a great day, Mr. De Luca. Sakto naman bumukas ang pinto ng elevator. Alanganing lumabas si Adrian pero hindi niya na ito tinapunan ng tingin. Saka lang siya nakahinga na maayos ang sumara na ulit ang pinto. Mabilis pinindot niya ang number ng floor kung nasa ng office niya. Oh my God! Hanggang kailan kaya mapipinindigan iyon kung sa ngayon pa lang parang titiklop ng tuhod niya? Umiling-iling siya. Hindi siya po pwedeng bumigay. Maraming bagay ang dapat niyang ikonsidera. Kaya yun na magsisilbing babala niya ako sakaling mahuhulog na naman siya sa patibong ni Adrian. Hindi niya alam kung ano nangyari dito at kay Hannah. Pero base sa kinikilos ito'y parang di nga nauwi sa kasalan ang dalawa. Wala rin siyang napapansing sing-sing na suot ng binata. So, ano ngayon? Mabilis lumabas siya ng elevator nang bumukas iyon. Tumunog ang phone niya kaya't maagap nang kinuha yon sa bag. Alam niya ang lola niya iyon, gising na ito ng mga oras na yon. Ugali na kasi nitong tawagan siya pagkagising pa lamang. Mom! Boses ng isang batang lalaki ang nagsalita. Nagulat pa siya nang hindi ang lola niyang nasa kabilang linya. Nagtataka man kung bakit gising ito ng mga oras na yon ay napangiting sinagot na rin niya. Yes, who's this? Pabirong tanong niya. Oh no! Mom can't remember us anymore. Sabi nito sa kausap na sa tingin niya, nasa tabi lamang nito.
I will talk to Mom. Mom? Boses naman ngayon na isang worried na batang babae ang nasa kabilang linya. Hi babies, of course. Mom will never forget both of you. Why are you up so early? Andrew woke me up crying. Miss you, Mommy? Nalungkot siya sa sinabi nito. Miss na rin niya ang dalawa. Let me talk to your brother, Cheska. Thank you for being a nice sister to him. Okay po, Mom. Magaling ding magtagalog ang mga ito kahit sa London lumaki. Ayaw na ayaw kasi ng lola niyang magsalita ng English. Napipilitan lang ito kapag kausap pa isang foreigner. Ang cute nga pakinggan ng accent ng dalawa kapag nagtatagalog. Mommy! Umiiyak ng lalaki sa kambal niya. Just a few more months, baby. Lola and both of you will be here na. You just need to be patient, okay? You don't want to miss your teachers and your classmates, right? We just need you to finish the school year and then you can follow Mommy here. Masuyong sabi ni Clara. Nakapasok na siya sa loob ng office at umupo habang pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga anak. Okay, Mommy. Umihikbi pang sabi nito. Mom, love you. Sumingit naman sa Cheska, ang babae niyang anak. Nagiging emosyonal siya habang kausap ang dalawa, pero hindi niya pinapahalata sa mga anak. Matagal-tagal din niyang kausap ang mga ito bago binigay ng kambal ang phone sa lola niya. Nang maibaba ng phone, saka siya nakaramdam ng pangamba. Ilang months lang pala, darating na rin ng Pilipinas ang kambal niyang anak. Kasabay ng kasiyahan sa kaalamang iyon ay ang takot. Kaya gusto sana niyang umiwas sa binata, hindi dahil lang sa ayaw niyang masaktan. Mas inaalala niya ang mga anak niya. Hindi dapat malaman ni Adrian na may anak sila. Hindi nito dapat malaman tungkol sa kambal nilang si Cheska at Andrew. Sa kabilang banda, bago pa man siya nakalipad ng London, nalaman na niyang buntis siya ng ilang buwan. Halong emosyong nararamdaman niya ng mga panahong iyon. Dama niya ang kasiyahan, kalungkutan, at matinding takot nang malaman niyang nagbunga ang maikling sandaling pinagsaluhan nila ni Adrian. Wala siya magawa, kundi aminin sa lola niyang lahat. Pera lamang sa parting inakusahan sila ni Adrian na manloloko at pera lamang habol niya rito. Kaya ginawa niyang lahat para mapansin ito. Sinabi niya lang na hindi nag-work ang relasyon nila kaya sila nagkahiwalay. Pareho lang sinabi niya sa lola at sa ina niya. Gusto ng lola niya na ipaalam kay Adrian iyon para mapanagutan siya. Sa tulong ng ina niya na kumbinsi nilang matanda na mas makabubuting walang alam ang binata dahil aalis din naman sila ng Pilipinas. Masayang-masayang ina nang malaman niya. Kabaligtaran ng reaksyon ng lola niya ay hindi man lang nito nabanggit na pananagutin si Adrian. Inayaan siya nito sa desisyon niya. Basta't ang mahalaga raw nandun na ito para malayang gampanan ng pagiging ina at lola sa kauna-unahang magiging apo nito. Hindi naging madali ang mga unang buwan niya sa London, lalo pat pinagbubuntis niya ang anak nila ni Adrian habang sinusubukan niya namang kalimutan ang binata. Paano nga niya naman ito makakalimutan gayong nasa sinapupunan niya ang panghabang buhay na alaala nito sa kanya. Kahit buntis siya, sinimulan na niya ang pag-aaral para lang maiwasang magbukbok at maisip si Adrian. Tuwang-tuwa ang mama niya nang malaman nilang kambal ang ipinagbubuntis niya. Hindi niya tuloy alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman nang malamang dalawa pa talaga ang naging bunga ng pakikipagharutan ni Adrian sa kanya. Napaisip din siya ng mga panahong yon kung bakit hindi sila naging maingat ni Adrian. Hindi ba't ang mga playboy laging naniniguro na wag makabuntis kapag lumalandi? Bakit sa unang 2 beses lamang ito nagsuot ng proteksyon? Siguro inisip itong siya naman ang gumagawa ng paraan para wag mabuntis. Lahat ng agam-agam at takot niya nawala nung isilang niya ang kambal. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang damdamin habang nagsama gamit ang gilid niya ang 2 sanggol. Isang babae at isang lalaki. Habang lumalaki ang mga ito saka makikita ang malaking pagkakahawig ng babae niyang anak na si Cheska kay Adrian. Masyadong pila ito at malakas manudyo kahit ito ang babae. Para itong female version ng ama nito. Si Andrew naman may kulot na buhok kagaya ng sa kanya. Ito naman ang kamukha niya. Para itong kerubin sa kulot na kulot itong buhok. Ito ay kabaliktaran ni Cheska. Mahiyain at tahimik ang anak niya na iyon. Napapangiti siya habang naiisip ang kambal. Sa totoo lang, natakot siyang bumalik ng Pilipinas dahil ayaw niyang guluhin ang mundo ng anak. Nagsimula na magtanong ang mga anak niya tungkol sa ama ng mga ito, pero lagi sinasabi niya ipapakilala niya ang mga ito sa tamang panahon. Hindi niya kasi alam kung paano sasagutin yon. Hindi pa nga rin siya nakapag-decide kung ipapakilala nga ba niyang talaga ang mga ito pagdating ng tamang panahon. Kung siya lang masusunod, ayaw niya talaga.
Isang beses din siyang pinayuhan ng lola niya tungkol doon. Gusto na itong ipaalam niya kay Adrian dahil yun daw ang nararapat. Natuto na raw to sa pagkakamali nung ipagkait siya nito sa ina niya. Ayaw nitong gawin niya ang kaparehong pagkakamali dahil ang mga anak daw niyang maapektuhan ng malaki gaya ng nangyari sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya masabi kung posible nga ba na ipakilala niya mga ito kay Adrian. Iniiwasan niya kasing isipin yun lagi Bumabalik lahat ng pangamba niya. Paano kung gawin ni Adrian sa mga anak niya ang ginawa nito sa kanya? Gusto niya protektahan ng mga anak niya sa rejection mula sa ama ng mga ito kung sakasakali. Gustong-gusto na sanang sumama ng mga anak niya sa kanya pero pinatapos niya lang ang school year dahil ayaw niyang maapektuhan ng pag-aaral ng mga ito. Siyempre, malaking adjustment yon para sa dalawa, lalo't malalayo sila sa mga kakilala nila at kaibigan. Ayaw niyang biglain ng mga ito. Natigil lang siya sa malalim pag-isip nang tawagan siya ng mama niya. Pinapupunta siya sa studio. Napahinga siya ng malalim. Kahit gusto niyang nasa tabi ng ina habang may pictorial ito, iniiwasan niya naman makasama si Adrian kaya hindi siya umakyat doon. Siguro hindi ang pag-iwas sa binata ang dapat niyang gawin dahil imposible talagang mangyari iyon, lalo't may collaboration project sila sa kumpanya ng mga ito. Ang dapat niyang pag-aralan na lamang, sanayin ang sarili sa presensya ng binata. Maganda na rin to para tuluyang magkaroon sila ng closure. Hindi naman magiging problema kung andyan lang ito sa tabi-tabi, basta't bagwag lang siya magkakamali na muling mahulog sa karisma nito. Aaminin niya, hindi pa rin siya immune sa karisma ng binata, kahit pa nga hindi pa rin niya nakakalimutan ang hinanakit at galit niya rito. Gagamitin niya ang mga emosyong iyon para bantayan ang puso niya. Hindi naman siguro mahirap yun gawin dahil alam niya sa sarili niya, hindi na talaga siya magkakamaling umasa sa kung ano mang sasabihin o ipapakita nito. Normal lang naman na nandun pa rin ang atraksyon na nararamdaman niya para sa binata, lalo't mas gumawa pa ito ngayon. Hindi niya naman maikakaila iyon. Di niya naman dinedenay na napapatulala pa rin siya sa kagapuhan nito, pero syempre hanggang doon na lamang yon. Tumayo siya para puntahan ang ina sa studio. Gusto raw kasi nitong makita niya ang pictures na kuha ni Adrian. Minsan napapaisip siya kung nag-aala, kupido ba ang ina sa kanila ni Adrian. Hindi to nagsalita na masama laban sa binata at hindi rin naman to nagpapahiwatig na boto ito sa apo ni Mrs. De Luca. Pinagkibit-balikat na lamang iyon. Kinuha niya pa muna ang compact powder sa bag tsaka tinignan ang mukha. Nagsuklay din muna siya ng straight na niyang buhok kahit di naman yun magulo. Naglagay pa ulit siya ng lipstick. Nang masiyahan saka lang siya lumabas ng office niya. Bakit parang conscious na conscious ka sa mukha mo? Talong ng isang bahagi ng utak niya. Shut up! Lahat na lang may issue sa'yo. Pumiksi pa siya habang parang naiinis sa kanyang sarili. Hanggang kailan ipagtatapat ni Clara kay Adrian na meron silang anak? Masabi pa kaya niya ito sa binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.